ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Kaibigan na ito. Ngayon lang. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Sinasabi mo kanina, ngayon ka lang nakakita na mayroong vice presidente na may kaibigang hitman. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Luistro, asan yung ebidensya mo na mayroong kaibigang hitman? Si VP Sara Duterte. Asaan? Diba? Ipakita mo. Pangalanan mo dahil sure na sure ka na may kaibigan si VP Sara na mga hitman. Sa araw po na ito, kailangan po nating pumili. Kung para ba tayo sa tama o para sa mali. Kung para ba tayo sa katotohanan Para ba daw sa tama o para sa ng mali? katotohanan. Kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan. Nakakatawa ka talaga rin doon. Kitang-kita sa mukha mo, sa mata mo yung kasinungalingan. Para sa tama. Baka naman para ka sa may tama. Ang tindi ng tama mo talaga rin doon, no? Para sa katotohanan. So ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan dito, mali-maletang pera ang ipinamigay o ang nawala sa pondo ng kaban ng bayan at isa ka sa pinangalanan. Either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oaths to do impartial justice. Kahit anong isip ko, kahit balibalik-tarin ko yung pangyayari, yung sitwasyon, yung mga pinagsasabi nila, kahit gusto kong paniwalaan, itong mga nagsasama-sama, nagsanib pwersa para patalsikin si VP Sara Duterte, hindi ko makuha yung punto nila. So yun ang mga insan, magandang araw po sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at ito pag-usapan natin yung unang araw ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Grabe yung mga opening statement ng mga to no? Ni Luistro, mga insan, si Ridon, yan po yung ating bibigyan ng reaction yung mga kanilang mga pinagsasabi. Kasi parang ang layo nila sa katotohanan. Kumbaga, ang galing talaga nila magbaliktad, ang galing nila mag-mind conditioning, ang galing nilang magtawag nito, gumawa ng propaganda. Gumawa ng mga eksena. Pero, dito ako bumili mga insan sa abogado ni VP Sara Duterte dahil opening statement pa lang na talagang masasabi mo na ilalahad nila yung katotohanan dito. Talagang ibubunyag nila yung kasinungalingan na pinagagawa ng grupo ni Luistro, mga insan. Kaya naman kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na po sa mga nanonood lang, hindi pa nakapag-subscribe, libre lang naman po ang mag-subscribe. Huwag po kayo matakot mga insan, wala pong bayad ang mag-subscribe. Kaya naman mag-subscribe na po kayo sa ating channel at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong ma-update pag may mga video na tayo na ilalabas. Kung mga gusto nyo mga gantong content, reaction video about politics, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel, diba, para mapanood po ninyo at samahan nyo ako magbigay ng comment at reaction sa mga issue ngayon, lalo na sa ginagawa nila kay VP Sara Duterte, sa team niya. Grabe po yung panggigipit nilang ginagawa at pambabaliktad mga insan. Yun po talaga yung nakikita ko. At natsyempohan din ito pagka-aresto ni Senator Marcoleta. Tingin nyo, nagkataon lang ba to? O talagang sinadya? Kasi alam po natin si Senator Marcoleta mga insan, pag nagtanong yan, grabe, madiin na, talagang on point pa. So ang hirap sagutin. Kaya doon siguro sila na pressure, tanggalin nyo si Marcoleta, ilabas na kagad ng magsisimula na yung impeachment trial, kailangan maalis na siya dyan, maaresto na siya para hindi siya makasali dyan dahil mabibisto tayo sa mga tanungan niya. Magaling magtanong si Senator Marcoleta, talagang mausisa. Parang gano'n na tayo. Insan hindi natin sure kung gano'n na mag-uusap nila, pero
Parang ganyan yung senaryo eh. O kayo, di ba? O, pag-isipan nyo mabuti. Kung kailan na, di ba? Kung kailan eh. Magkakaroon na ng hearing, tsaka inaresto si Senator Marcoleta. Diba, hindi ba kayo nagtataka? Napaka perfect timing naman kung gano'n, diba? Ika nga, sa mga movie lang nangyayari yung mga gano'n, yung perfectong timing eh. Maliban na lang kung talagang pinagplanuhan nyo. Talagang perfectong timing, no? O, di ba mga insan? So, huwag na natin patagalin itong mga insan. Simulan na natin to at i-share nyo yung video natin para mas maraming makaalam at makanood nito. So, ito, unahin natin to si Luis Tro, mga insan, dahil tingnan natin yung panonood na natin, tapos gawin natin ng reaction yung sinasabi niya na first time daw na mayroong busy, di ba? Busy presidente na nagbanta raw. Grabe talaga. Ay, nako. First time lang din naman kasi sa kasaysayan na may sindikatong politiko eh. O, ito na. Ano natin si Laway Queen. Kasaysayan ng ating republika. Walang busy presidente na may kaibigan na hitman. Kaibigan na ito. Ngayon lang. Walang busy presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang busy presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon Nakaupo na lang. sa pwesto. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, Yan na, tutuloy and ni Laway. even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. Yan na mga insan It na does not mga permit manok. people entrusted Eh, with power maraming may to alaga ng manok place sa themselves paligid. above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. Mhm. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people? Or do the people become accountable to the public official? Talaga lang ha. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, Sige. and every borrowed power carries with it the obligation Galing to account magsalita. for its Akala mo use. talaga. Ginagawa yung mga sinasabi. If a barangay treasurer must account for public fund, then so It's must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. Oo naman. Dapat natin If mistigahan. ordinary citizen is expected to obey the rules, Tama. then surely those who govern them Dapat must obey the obey rules ka first. rin, Luis Tro. Hindi mo dapat Otherwise, tinago yung asawa mong may kasalanan. what lessons do Obey we the teach rules our nga, children? di ba? Yung sinasabi mo, hindi mo That there is ginagawa. law for the powerful and another for everyone else? Hindi. That accountability exists only for the weak? Taray. That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people. Sige. Tuloy mo. Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Hindi Examine naman the talaga records. gagawin. Titingnan yung ano nyo, Follow the ebidensya evidence nyo. wherever it leads. Sa pakikinggan yung witness nyo. Judge this case. Sa mga Not script, by mga script, politics. sa mga sinasabi. Not by popularity. Not by fear. Not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Eh naman talaga. Judge this case by the evidence. Years from now, future generations will not remember today's political Hindi, alliances. mariremember talaga kayo. They will Malaking not remember sindikatong gobyerno. today's headlines.
Nasa They will not kasaysayan ka na, remember Luis Tro. today's slogans. What they will remember is Ang when taong accountability nagtago was tested. Sa kriminal The niyang institutions asawa. of the Ay, Republic di ba? stood firm. At may utang na They will milyones remember only one sa thing. kanyang kinasuhan. Taray! What this Galing mo, Luis court Tro. did when Oh, the yun laway, yun Constitution. laway, ha? Yun laway, namumuo. Namumuo na. Future generations will not ask how powerful the respondent was. They will not ask how loud the political debate became. But they will ask one thing. When the Constitution called, did the Republic answer? Your Honors, this is that moment. This is the moment the Constitution anticipated. Kantahin mo kaya. This is the moment. This is the moment Oh, when yeah, accountability must mean exactly what it says. Okay. This is the moment when public office must truly remain a public trust. This is the moment when the Republic must demonstrate that laws are applied equally to the powerful and the powerless. Alaga lang ha, equally ha. At matapos marinig ang mga saksi, matapos masuri ang mga dokumento, matapos matimbang lahat ng ebidensya, ang prosekusyon ay naniniwala at naninindigan. Isa lamang ang maliwanag na konklusyon. Ang tiwalang ipinagkaloob ay nilabag. Nilabag ha. Ang kapangyarihang ipinahiram ay inabuso. Nabuso. At ang konstitusyon mismo ang humihingi ng pananagutan. Galing. Amid the clarity of the mandate of the Constitution, political noise continues. Political Laway, squabbles laway, continues. laway. Namumuo. Political division continues. Please, let me conclude. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. The welfare of the people is the law. Kapakanan pala ng mga tao yung inaano niya eh. Tama naman, Luis Tro. Dapat talaga kapakanan ng mga tao ng sambayan ng Pilipino ang iniisip mo. Di ba? Hindi yung pansarili nyo. Oh, di ba? Sinasabi mo kanina, ngayon ka lang nakakita na mayroong vice presidente na may kaibigang hitman. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Luis Tro, asan yung ebidensya mo na mayroong kaibigang hitman? Si VP Sara Duterte. Asaan? Diba? Ipakita mo. Pangalanan mo dahil sure na sure ka eh na may kaibigan si VP Sara na mga hitman. O ipakita mo dyan. Pangalanan mo. Gaya nung pagpapangalan ng 18 Marines na di umano'y nadilibiran ng mali-maletang pera at kasama ang pangalan mo. Diba? Ganun. May ebidensya, may video, may tao na pumunta mismo doon at nagdala ng maletang pera. Ganun dapat. Na sinasabi mong may hitman, ipakita mo at pangalanan mo. Diba? Sinabi mo rin na ngayon ka lang nakakita ng presidente o ng vice-presidente na gustong ipapatay ang Pangulo dahil nga gusto nang maupo sa pwesto. Mali ka na naman dun. Dahil kung gusto niyang maupo sa pwesto, sana siya na ang kumandidato pagka-presidente. Pero tumanggi nga siya, di ba? Ang linaw niyan. Mismo yung kapatid nang nagsabi, pinilit nila si VP Sara Inday Duterte na kumandidato, samahan si Bangag, si Bongbong Marcos, sorry, mali akin, na bag. Kasanay na talaga yun kasi kinakanta ng mga dito sa kahit saan ka, kahit mga bata yun ang kinakanta eh. Pero Bisaya words yung Bangag, butas yun, butas ha. Huwag niyo mamasamain, Bangag is butas po yun. Ako po isang Cebuano, kaya po yan, wala pong sa amin yan. Kanang bangagan kanang bongbong bangag, mauna say, dingding, nabutas, ganun yun, mga insan. Kaya naman masyado kayo. So, yun, tuloy natin. Tuloy tayo. Yung sinasabi mo, di ba, dapat nga, siya nang naging presidente.
Oh, 'di ba? Tapos lagi yung sinasabi na accountability. 'Di ba? Oh, kung papag daw yung mga yung official na yung mga ordinaryong tao na nagkasala, papanagutin, ano pa daw kaya yung mataas na posisyon. Oh, yun na nga masaklap eh. Ikaw mataas din ng posisyon mo. Oh, 'di ba? Hindi siya mas mataas kay BP Sara. Congressman ka sa lugar mo. Pero bakit may lumabas na balita ngayon? Ang dami mo daw ghost project doon sa lugar mo. Puro ka pa ayuda, wala kang proyekto. So ano yun? Di ba? At ang pinakamasaklap pa dyan, yung mga tao na nagkakaso sa mga pinagagawa ng pamilya mo, nababaliktad pa. O, di ba? Kawawa nga yung isang babae. Hirap na sa buhay, lalo mo pang pinahirapan. Ginasuhan mo ng matindi, kahit kayo na may kasalanan. O, ganun ba yung sinasabi mo? Accountability. May kaso asawa mo, iharap mo. Pero ang ginawa mo, itinago mo. Magaling ka lang magsalita. Kasi nga, ikaw yung nasa posisyon. Pero kapag ikaw naman yung dinidemanda, ano ginagawa mo? Binabaliktad mo. Ikaw naman talaga, Luistro, parang hindi namin alam yung galawan mo. Galawgaw yung galawan mo. Bistado na kayo. 'Di ba? Kahit anong gawin nyo, Luistro, bistado na ang mga galawan nyo. Nakarelay kayo sa social media, puro high trolls lang naman yung nandiyan eh. Oh, kung malakas si Bongbong Marcos, bakit ngayon negatibo pa rin yung trust ratings niya? At patuloy na tumataas ang trust ratings ng Pangulo, ng Vice Presidente. Yun ay dahil nakikita nila kung sino yung tunay na nagmamalasakit. May cameraman, wala. Si BP Sara, hindi na kailangan ng camera yan, kumikilos yan. Kahit gahibla lang yung budget na binibigay sa kanya. Yung mga malalaking budget niya eh. Kung sino pa yung may malaking budget, kung sino pa yung may malaking confidential fund, yun pa yung hindi nakakagawa ng maayos na trabaho. O, pinagdidiskitahan nyo yung sinasabi ng Pangulo na kapag nategi siya o may tumegi sa kanya, tigihin din, itsugihin din yung mga nag-utos. Yun ang sinabi niya, conditional. Yun ang sinabi niya. 'Di ba? So ibig sabihin, may nakarating sa kanya na banta. Doon sa video, sinabi rin na ma'am, mag-ingat kayo ma'am kasi may banta kayo. Ganun. Di sasabihin ko, bilang depensa ko sa sarili ko, sige, pag ginawa nila sa akin yun, mangyayari din sa kanila. Di wag mong gawin kay BP para hindi mangyari sa inyo. Pero ang tanong dito, Luistro, yung bang mga taong involved, pag nung narinig nila yun, nagkaso ba? Wala, di ba? Sino ang nagkaso? NBI. Utos daw ng DOJ. Kaninong tao yun? Di ba? Nagtulong-tulong lang naman kayo yan eh. Para baliktarin yung katotohanan. Katulad ng pinagsasabi ni Rendon. Sabi ni Rendon, para saan ba daw tayo? Sa katotohanan ba daw? Para baluktukin ba yung mga ganun-ganun mga ek-ekan niya eh. Papanoorin na lang natin siya. Mga insan at bigyan din natin siya ng reaction. Kasi etong si Rendon at Luistro, kung ano yung pinagsasabi nila, baliktaran sa mga pinagagawa nila. Di ba? Eto mga insan, para mas maintindihan nyo. Ito yung sinasabi ni Redon nung first day of trial. Ng araw. Sa araw po na ito, kailangan po nating pumili. Kung para ba tayo sa tama o para sa mali. Kung para ba tayo sa katotohanan. Para ba daw sa tama o para sa mali? Katotohanan. Kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan. Kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hayaan po nating magsalita ang katotohanan. Kaya samahan niyo po kami na piliin ang tama, piliin ang katotohanan, piliin ang pananagutan, at sa hulit-huli, piliin ang bayan. Maraming salamat. Magandang araw. Nakakatawa ka talaga rin doon. Kitang-kita sa mukha mo, sa mata mo yung kasinungalingan. Para sa tama,
Baka naman para ka sa may tama. Ang tindi ng tama mo talaga rin no, para sa katotohanan. So ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan dito, mali-maletang pera ang ipinamigay o ang nawala sa pondo ng Kaban ng Bayan at isa ka sa pinangalanan ng 18 Marines. 'Di ba? Sinasabi mo sa madilim na nakaraan. Madilim talaga yung nakaraan mo dahil hindi ka umubra kay former President Digong Duterte. Tinanggal ka niya dahil sa panay travel mo at doon ka lalong nainis. 'Di ba? Kaya ka naghihiganti. Kung totoo kayo para sa bayan, Redon, kung totoo ka ha, tatanungin kita kung totoo ka para sa bayan. Bakit mas pinipili mong imbestigahan yung sinasabing 125 million ni VP Sara Duterte kaysa sa trilyong nawawala? Bakit mas pinipili mo yan kaysa doon sa nililipat yung pondo ng PhilHealth, binenta yung old gold reserve, binenta yung pag-aari ng gobyerno kumpara dyan sa 125 million? Alin ba ang mas malaki? 125 million o trilyon? Di ba? Tanong lang, Mr. Redon, kung hindi ka nakatanggap ng maletang pera, tatanong kita kung hindi ka nakatanggap ng maletang pera, ano sa tingin mo ang ano mo ngayon? Ang stand mo, saan ka? 'Di ba? O kung hindi man ikaw, hindi ka man nakatanggap ng maletang pera, dahil dinidinay nyo nga, 'di ba? Hindi kayo nakatanggap ng maletang pera. Sige na. Naniniwala na kami kunwari. Ako naniniwala na ako kunwari. Kasi hanggat hindi nyo pinag-uusapan yan, hindi pa rin namin maaalis sa isipan yun na totoo yun. Iniiwasan nyo eh, huwag nyong iwasan. Diba? Kasi kung tunay ka, Redon, na hindi nakatanggap ng maletang pera, hindi mo lalayuan yung usapin na yan. Mas gugustuhin yung pag-usapan yan para lumabas yung katotohanan na wala kayong kinalaman sa maletang pera. Diba? Kung totoo talaga kayong nasa bayan, para sa bayan. Pero kung para kayo sa bayan, ay ganyan talaga gagawin nyo. Magtutulong-tulong kayo para pagbagsakin yung taong alam nyo, mapapanagot kayo pagdating ng araw. At ito ulitin ko sa iyo rin na kahit ma-impeach nyo si VP Sara Duterte, hindi pa rin mananalo yung ilalagay nyo sa pwesto. Pero, gets na namin yan eh. Ang gagawin nyo dyan, tsa-tsa. Tingin nyo, ang sambayan ng Pilipino, papayagan yung alokohan yung tsa-tsa na yan para manatili kayo sa pwesto at kumapit ng matagal ng tuluyan lumugmok sa kahirapan ng bansang Pilipinas. Malabong mangyari yun. Hindi po yan papayagan ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Yung mga tao na pinapadapa nyo ngayon, yan ang mag-aahon sa bansa. At kayong mga kurakot dyan, kayong mga buhaya dyan, sige lang, mag-enjoy lang kayo ngayon. Sabi nga na VP Sara Duterte, dawat-dawat lang isa. Di ba? So ito, tingnan natin mga insan, yung statement naman ng abogado ni VP Sara Duterte. At dito maiintindihan talaga natin mga insan, na itong impeachment na to, hindi ito para papanagutin di umano si VP Sara Duterte. Alin doon? Doon sa sinabi niya na pag nawala siya, gantihan din yung mga taong gumawa sa kanya o nag-utos, di ba? O doon sa sinasabi nilang 125 million di umano na nilustay niya, di ba? Sa mga kalokohan na pinagagawa nila, di ba? Hinukay nila lahat. Naghukay sila. Mga insang kahit hindi pa VP si Inday Sara, pinagkukuha nila yun, pinagsama-sama nila. Para ano? Hindi yung tunay para papanagutin si VP Sara Duterte. Hindi. Para sirain talaga ang pangalan niya. Palabasin na hindi matinong politiko ito si VP Sara Duterte. Pero wag natin kalimutan mga insan at hindi makakalimutan ng mga tao to. Lalo na nung malaman nila, ako personally, nung malaman ko na ang tanging naging mayor sa buong Pilipinas na binayaran yung utang ng lungsod nila at namuno ng walang utang, si VP Sara Duterte. So paano yung masasabi na hindi matino ito? Di ba? Hindi matino ang mga Duterte. Pumunta kayo sa lugar kung saan sila namumuno. Makikita nyo yung kagandahan. Tapos sasabihin nyo, palalabasin nila mga insan, bakit sa Davao lang
may nahuhuli laging drugs. Di ba galit sila sa drugs? Yun na nga eh. Galit sila sa droga, kaya lahat ng nagbebenta ng huli. Eh bakit dito sa NCR walang nahuhuli? Eh, hindi naman sila galit dito sa droga eh. Natatandaan nyo dati panahon ni Tatay Digong Duterte? Pag nag-live nakita ng video na mayroong gumagamit, kinabukasan huli. Dito hindi. Nagla-live, pinagtatanggol pa. Pa-extend lang ng oras yan. Dahil sa kahirapan. Pare, mismo umamin. Nagbebenta siya noon. Pero yung nagbenta ng pagkain doon sa may simbahan, pinalis niya. Ayaw niya kasi ng pagkain. Gusto niya yung pinagbabawal na gamot. Ayun naman sa manorin natin. Ito si yung abogado ni BP Sara Duterte. Galing talaga nito. Your Honors, fellow Filipinos, Yan. good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the parties' evidence, Tama. and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oaths to do impartial justice. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. Never forget. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Tama. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino Wala at silang bunga ng respeto ron. kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. Tama. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President, it also demands the same standards from the prosecutors. Lahat The yan nasa public gobyerno. officers themselves, the public prosecutors, and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional Tama. standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant. Parang bumalik kay Luis Roy yun In a July 25, 2025 Yes. decision, the Supreme Court unanimously declared in Duterte versus House of Representatives, GR numbers 278353 and
78359 Hindi nila ginalang that yung the Supreme Court impeachment dyan. proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio. Early this year, the Supreme Court unanimously denied with finality the House of Representatives' motion for reconsideration of that decision, with a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused, and that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming Tama. those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. But perhaps the most enduring reminder of the Supreme Court that we must not forget in the entire course of this trial is that, in the words of the court, the rule of law that does justice is our lodestar, and that justice includes accountability. Yes. Justice includes fairness. Without fairness, there is abuse. This fairness is what our democracy is all In about. fairness kaya sila, no? It is in Sila light of Luis, these no? reminders that Parang wala we ata. draw attention to certain fundamental legal principles that we Hindi think we pa man must not nag-uumpisa forget yung throughout hearing, this may trial. decision na sila eh. Mga batayang prinsipyo na dapat Ay, nating tandaan nako. sa buong panahon ng paglilitis na ito, anuman ang ating kulay o politika. If we are to be true and honest to our proclaimed values, such as the pursuit of accountability, justice, and integrity in our system of government, then we must remain possessed of an unyielding resolve to ensure that the trial and judgment in this case are done in accordance with the command of the Constitution, the majesty of the law, and the discipline required by the rules. Otherwise, those who stand in sanctimonious judgment of the Vice President will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful, and that justice can be sacrificed at the altar of partisan interests. Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a Maniwala ba kayo na hindi purely political, political and ang constitutional impeachment ni Bibi Sara mechanism. Duterte? Ibig Walang sabihin, maniniwala. kailangan na ayon sa batas Politika at lang yan. konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Nakita naman. Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no Si other President body, yan, dapat nga yung department, tribunal, agency, ano dyan, or a tatayo mere dyan, yung committee Supreme of Court any of dapat, these diba, institutions the mga power to try mga an justice. impeachment case. The House merely initiates. Pag sa the mababa Senate ata, tries. mga ano na Yes. Senate na, We mga have Senate seen the President Committee yan. on Justice conduct what is chairperson, the lead prosecutor in this case, Kaya talaga described makikita as a mo ano mini talaga trial, yan, parang lutong which, Macau as we na. all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged Tama. evidence that were not even part of the impeachment complaints under its Fishing consideration, expedition lang. and which the respondent accused was made to answer. Gusto nilang makakuha. In that mini trial, we saw how the purported pieces of Eh, kaso wala silang evidence makuha ang mga were ebidensya. curated to Malinis construct talaga si a Bibi Sara. narrative against the Vice President even before this case Kaya gawa na lang reaches sila kwento. trial. The articles of impeachment Hindi ay presented nagkaso, before this court hindi ay as an testigo. exercise of the House's power to initiate lupit. impeachment cases are therefore, in sober Mga truth, congressman ang the nagpa-impeach, product sila of rin an ang impermissible prosecutor. intrusion of clear Diba? constitutional Lupit, diba? boundaries. Lotong Over the Macau. course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini trial, and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that Hindi nila disallowance ayaw support nila their yung tanggapin yung accusations COA mga insan. with the release of that Yan decision may by the COA pinaka-highest, conveniently ano eh, timed and audit. coinciding with the committee Yung hearings. Office They of the will Vice claim President, pero that the hindi nila certifications of ino-honor. the
PSA confirmed their allegation Ayaw nilang, that ano. recipients of the Yun confidential talaga, funds do alam mo not na yung mga exist, even though they listed one Mary Grace Piatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, Sinabi nila yung, 2022, pala, nilabas and nila signed yung by the ano former dyan sa, Executive sa Secretary Lucas confidential Bersamin by order of the President. That on December Kasi 13, 2022, kinakaso ka dito sa the DBM issued a special allotment order number SARO-PMB-C-22-001-2004, signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision, that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. We are not strangers to all these accusations, precisely because this was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024, when the House conducted its Quadcom hearings and most recently the mini trial of its Committee on Justice. But what we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. And the underlying principle for this burden of proof is simple. Under our Constitution,
Every accused is presumed innocent until proven otherwise. Under- An accused has under in her proven favor guilty, the ha? presumption of innocence, Galing ko ng which English, mga the insan. Bill of Rights guarantees. This also brings to fore the reality that, in the words of the Supreme Court in People versus Pagal, the individual citizen is but the speck of particular molecule vis-a-vis the vast and overwhelming powers of government, and his only guarantee against oppression and tyranny are his fundamental liberties under the Bill of Rights, which shield him in times of need. Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong Estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Tama. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Yun Pilipino ang ginagawa talaga at sa nila. gitna ng walang Mind humpay na conditioning. komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o aligasyon na nagpapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangan dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa Tama. ilalim ng ating saligang batas. Yung grupo ni Luis to, pag Higit sa naglabas lahat, ng ano, hindi yan, ang tunay yan, anumang ganyan yan. paglilitis ay kailangang naayon sa Wala pang hatol, mayroon na. ng ating Sila may batas sariling at hatol na rin. konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng ilang may hawak ng kapangyarihan. Tama. One might ask, why is it important The that we must maletag not ka. forget these basic principles? The ruling of the Supreme Court tells us why. The Bill of Rights applies to the entire impeachment process because in as much as our court recognizes that impeachment is a political process, it reminds us that it is not a purely political process but a legal and constitutional mechanism. Thus, if we are to uphold the rule of law, serve justice, and invoke the accountability mechanism, then this court and we as a people must guarantee that all efforts to hold our leaders accountable must be done right. This we must not forget. I thank the court and the public for the privilege of your time. May God bless our country. Galing. Grabe, galing talaga ni attorney mga insan, no? So, ito lang ang tanong dyan eh, di ba mga insan? Kung hindi purely political, yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, ano po ang tawag dyan? Di ba? Mga insan, kung hindi yan purely political talaga, so ano po ang tawag dyan? Kasi, kahit anong isip ko, kahit balibaliktarin ko yung pangyayari, yung sitwasyon, yung mga pinagsasabi nila, kahit gusto kong paniwalaan, itong mga nagsasama-sama, nagsanib pwersa para patalsikin si VP Sara Duterte, hindi ko makuha yung punto nila. Confidential fund muna tayo mga insan. Nag-e-exist na yan, dati pa. Lahat naman siguro ng nasa gobyerno may confidential fund. At ang pinakamalaki diyan, vice presidente. Pero may mga pagkakataon na dapat yung confidential fund na yun doon nagagamit. Pero parang hindi nagagamit dahil wala silang na-intervene na pangyayari. Di ba para doon sana yan eh, para maiwasan sana kung ano may yung mga malagim na mangyayari o may pangyayari na di inaasahan. Mga ganun sana yan, mga insan ah. Kasi base sa mga nagdaang pangulo, ganun eh. Di ba? May ganun sila, mga intelligence gathering, may mga inuutusan sila, kaya ano eh, na prevent nila na mangyari yung malaking bagay na dapat mangyari. Tapos, pag sinabi mo korupsyon, di ba mas malaki naman dihamak yung trilyon-trilyong pera na nawawala? Doon pa nga lang sa ratings na lagi kang negative. Ibig sabihin, bigo kang mamuno. So bakit doon parang tamemi sila ron?
Diba mga insan, pansinin nyo? Diba? Napakatamay nila ron. At dito sila pinag-uukulan nila ng pansin kay VP Sara Duterte. Tapos, kapag may investigasyon na sa korupsyon, etong mga nagtutulong-tulong para ma-impeach si VP Sara Duterte, sila yung lumalabas, yung tinuturo ng mga witness na may kinalaman doon sa korupsyon, doon sa mali-maliit ng pera. Pero minsan nakikita natin. So, paano tayo maniniwala? Di ba? Doon sa sinasabi nilang accountability, dapat managot, ang dapat managot. Di ba? Kung meron tayong nakikita na pwede nating pagbasihan doon sa mga sinasabi nila, na pwede nating ibangga sa isa't isa. Di ba? Imagine yung mga insan. Imagine lang natin. Tingnan naman natin, di ba? Corruption. Sinasabi nila, corrupt si VP Sara Duterte. Dahil dun sa 125 billion. Pag tinignan natin ang budget ng presidente, ang laki. Di ba? Ang laki ng confidential fund. Kahit sa ang dako, ang laki. Di ba? Tapos walang mga proyekto. Asan yung project ng ano? Tandaan nyo nung panahon ni former President Digong Duterte, pandemic pa. Pero tuloy yung balita sa Build program ng Pangulong Digong. Ang daming proyekto. Eh ngayon, ano ba mas madalas na balita? Pumunta si Bongbong Marcos sa ibang bansa, Pero ganun. Pinasinayaan ni Marcos yung pag-opening ng ganito ganyan. Ito'y dahil panglama mo, dating proyekto pa pala ni Digong Duterte. Wala sa sariling proyekto. Mga insan, may naghain ng impeachment complaint laban sa kanya, bilas mo na lang. Diba? Hindi mo na pinakinggan din. Oh. So, paano nga, ano nga nila mapapaniwala yung taong bayan? Na sinasabi ni Redon, para ba daw tayo sa tama? Tayo! Para kami sa tama. Kaya nga ayaw namin makonvict si VP Sara Duterte. Para lumabas yung tama. Lumabas yung katotohanan. Diba? Madilim sa inyo. Sa inyong mga kurakot, sa inyong gumagawa ng illegal sa ating bansa, madilim talaga ang kaharapin ninyo pag may Duterteng namuno. Pero para sa aming mga ordinaryong Pilipino, na walang doon sa mga law-abiding citizens, ng mga Pilipino, o kahit mga politiko man, di ba? Hindi natatakot. Eh wala nga silang ginagawa masama eh. Ang tanging matatakot lang na mamuno ang mga Duterte is yung gumagawa ng illegal. Corrupt, magnanakaw, drugista. Yan. Yan ang mga takot na takot kay VP Sara Duterte. At lalong-lalo na dun sa mga negosyante na hindi marunong magbayad ng tamang tax dito sa pamahalaan. Di ba? Doon sila mas natatakot na merong Duterte na mamuno. So kayo mga insan, ano masasabi nyo dito sa ating pinag-usapan? Kung meron kayong saloobin, i-komento sa ating comment section pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood nyo mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.